Sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-renew ng NBI clearance at kung paano ito i-deliver door to door. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang clearance.nbi.gov.ph. And then may makikita po tayong data privacy statement. So basahin nyo na lang po yan, meron naman yan Tagalog at English. So kung nabasa nyo na at agree naman kayo, i-click nyo na lang po itong I agree. After that, may makikita kayong advisory dito. So nandito yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ng NBI. Pagkatapos, kung nabasa nyo na lahat at okay naman kayo, i-click nyo na po itong close. And then may makikita na naman kayong ganito. So dito i-click nyo ulit itong close. At mapupunta na po tayo dito sa homepage ng NBI website. At dahil sa gusto nating mag-renew ng ating NBI clearance, so dito tayo sa baba. So hanapin natin itong NBI clearance online renewal. So dito, i-click lang natin itong click here. Ito pong may square. And then dito, kailangan natin ilagay yung old NBI ID number natin. So makikita nyo naman po yan sa luma ninyong NBI clearance. Nasa taas po yan. Ilagay nyo po lahat dito. Kung may mga dash, ilagay nyo po lahat. At dito naman sa baba, ilagay nyo po yung mobile number ninyo. So mas maganda yung mobile number na ginamit ninyo nung kumuha kayo ng NBI clearance, yung ilalagay ninyo dito. At dito naman sa baba, ilagay nyo po yung first name, middle name, at last name ninyo. So make sure lang guys, hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay ng first name, middle name, at last name ninyo. At last dito naman sa baba, sa paglalagay ng birth date. So dito ilagay nyo po, dapat nauna yung month, tapos yung day, tapos yung year. So dapat hindi po magkakabaliktad din. So i-double check nyo pong maigi yung mga nilagay ninyo. Pero kung okay naman at wala namang mali, so pwede nyo na pong i-click itong verify na nandito sa baba. At pagkatapos niyan, kung may makikita kayong success, ibig sabihin okay po lahat yung mga information na nilagay ninyo. So pwede nyo na pong i-forward ang video na to kasi may ituturo lang ako sa iba na hindi nakaproceed. So for example guys, ilang beses nyo nang naklik itong verify pero hindi pa rin kayo nakaka-proceed. So ibig sabihin yan, may problema sa mga information na nilagay ninyo. Or baka mali yung NBI number na nilagay ninyo. Or kung nakalimutan nyo yung NBI number ninyo, pwede nyo naman pong i-recover yan. So i-click nyo na lang po itong recover NBI ID. So ito po. At may makikita po tayong recover NBI ID. So dito kailangan nating maglagay ng first name at last name natin. So make sure hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay. At pagkatapos dito naman sa baba, i-click lang po natin tong recover by. And then dito may makikita kayong email address at mobile number. So pwede po kayong pumili sa dalawa kung ano po yung ginamit niyo nung kumuha kayo ng NBI clearance dati. So make sure kung email address yung ilalagay ninyo or pipiliin ninyo, dapat nabubuksan ninyo yung email address ninyo at nakaka-receive pa ng email yon. In short, dapat active pa yung email address na pipiliin ninyo. Or dapat active at nabubuksan pa ninyo yung email address na nilagay ninyo doon nung kumuha kayo ng NBI clearance. At kung mobile number naman yung pipiliin ninyo, dapat active at nasa sa inyo pa po yung mobile number na ginamit ninyo nung kumuha kayo ng NBI clearance at dapat nakaka-receive po ng text kasi kahit saan dito sa dalawa, yung pipiliin ninyo, doon po nila isasend yung old NBI number sa NBI clearance ninyo. So kagaya sa akin, mobile number yung gagamitin ko kaya ito yung i-click ko. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng inyong mobile number. Kung email address yung pinili ninyo, email address yung ilalagay ninyo dito. Pero kung mobile number yung kinilik ninyo, so mobile number yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na at na-double check ninyo at tama naman lahat, i-click nyo na po itong recover. After that, kung ganito pa rin yung lumabas, ibig sabihin yan, baka may problema sa system nila or baka hindi na mariretrieve yung old NBI number ninyo. So, may mga videos pa akong ginawa kung paano mag-renew ng inyong NBI clearance online. So, panoorin nyo na lang po or ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap.
At kung ganito po yung makikita ninyo, may nakalagay po na success, so makaka-receive po kayo ng text na kagaya nito. So nandito na po yung old NBI clearance number ninyo. So ito po yung marireceive ninyo na text. So kung email address yung pinili ninyo, makaka-receive po kayo ng email at nandun po yung old NBI clearance number ninyo. At pagkatapos kung may na-receive na kayong ganito, so i-copy nyo na po yung old NBI clearance number ninyo. At pagkatapos balik na tayo dito. So dito ilalagay nyo na po yung old NBI clearance number ninyo dito. At pagkatapos kung okay na at na-fill upan nyo na lahat, dito na tayo sa baba, i-click nyo na po itong verify. At pagkatapos dito, pwede po kayong pumili ng verification options. So dito, i-click nyo na lang po itong select. At pagkatapos may pagpipilian kayo dito kung mother's information, mobile number used during registration, email address used during registration. So kung ano po yung natatandaan nyo dito na nilagay ninyo nung kumuha kayo ng NBI clearance dati, so yun po yung pipiliin ninyo. So kagaya sa akin, mother's information yung natatandaan ko kasi hindi naman pwedeng palitan yan. So ito yung pipiliin ko. Pero depende pa rin yan sa inyo kung ano yung natatandaan ninyo na nilagay ninyo nung kumuha kayo ng old NBI clearance ninyo. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So dito kailangan nyo ilagay yung mother's full name ninyo at yung mother's birthplace. So dapat tama po yung pangalan ng mama ninyo, yung full name talaga at yung mother's birthplace. So kung okay na, i-click nyo na po itong verify. And then may makikita po kayong applicant information. So scroll down nyo na lang po yan hanggang sa makita nyo tong box katabi ng I confirm dito. So i-click nyo na lang po yan para ma-checkan. At kung okay na at may check na, i-click nyo na po itong continue. So dito pwede po kayong pumili ng delivery method. So pwede kayong pumili kung pick up ba or door-to-door delivery. At pagkatapos dito pwede kayong pumili ng delivery method. So pwede kayong pumili kung pick up ba or door-to-door delivery. So sa pick up kasi guys, ang disadvantage nito, sa ngayon isang branch lang yung pwede niyong pagpilian. UN Avenue lang. So kung malayo kayo doon, so hindi maganda yung pick up. So ngayon ituturo ko sa inyo yung door-to-door delivery. So ito yung i-click natin. At pagkatapos i-click na natin itong proceed. And then may makikita po tayo ditong disclaimer notice. So basahin nyo na lang po lahat yan at kung okay naman kayo at wala namang problema, i-click nyo na po itong I agree. After that may makikita na naman kayong terms and condition and policy dito. So basahin nyo na lang po lahat yan kasi medyo marami yan. Scroll down nyo at kung okay naman kayo dyan at wala namang problema, i-click nyo na po itong agree. At may makikita po kayong reminder dito na yung door-to-door delivery daw ay available sa NCR at outside sa NCR. Pero take note kung outside NCR kayo, mas maganda i-check nyo yung location ninyo kung available ba bago kayo mag-proceed kasi selected areas lang yung available ng door-to-door delivery sa ngayon. At pagkatapos kung okay na, i-click nyo na po itong proceed. At dito makikita nyo na po yung delivery number or reference number ninyo. So dito sa baba, kailangan nyo fill upan lahat ng mga information na kailangan nila ng kompleto at maingat. Lalong-lalo na daw yung address kung saan ipapadeliver ninyo yung NBI clearance ninyo. Kasi kung may problema daw sa delivery or hindi dumating, hindi nyo natanggap yung NBI clearance ninyo, so hindi po daw refundable yung payment ninyo. So make sure talaga na tama yung address na ilalagay ninyo. So kumpletuhin nyo po lahat ng mga information dito at make sure tama lahat yung nilagay ninyo. At dito naman sa baba, ipin nyo po yung location kung saan ipapadeliver yung NBI clearance ninyo. At kung okay na at wala ng problema, na-pin nyo na yung address at nakumpleto nyo ng fill upan lahat, dito na tayo sa baba, i-click nyo na lang po itong box katabi ng I agree to the terms and condition and policy para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na po itong proceed. At pagkatapos makikita nyo na po yung amount na mababayaran ninyo. So kagaya niyan 360. So yung status niya is initial pa. So kailangan nyo pa itong bayaran. At dito sa gilid, kailangan nyo pumili ng payment method. So pwede kayong magbayad through Visa or Mastercard, Tugo Express, e-wallets, kagaya ng mga GCash, Paymaya, ganyan. Tapos 7-Eleven, pwede din. Then yung cash
payments. So nasa sa inyo na po yun kung ano yung gagamitin niyo sa pagbabayad. And by the way guys, may video na po kong nagawa kung paano magbayad ng NBI clearance through online gamit ang inyong GCash account.